Pangarap ni Franco ang isang masaya at buong pamilya. Subalit sa kanyang kalagayan, tila malabo itong makamtan. Hoy! Ano? Franco, hindi ka pa papasok sa loob? Ano ko, yung broken home. Kaya nagtanim ako ng sama ng loob, rebuildi po ako. Dahil ang tatay ko po, nag-asawa ng iba. Stepmother po ang kinalakihan kong magulang. Sa halip na kalinga, sakit ng katawan ang parati niyang dinadanas sa kamay ng kanyang madrasta. Oh, ba't nakatunganga ka lang dyan? Ayaw mo kumain? Pag wala po yung tatay ko, minamatrato po kami. Yung kakain ako, sinusupalpal sa bunganga ko yung pagkain. Hindi ko makalimutan yung pinagbintangan niya akong nagnakaw. Tinali ako sa tulay, yung daanan ng mga sasakyan. Tinali niya po ko doon, ng hubot-hubad. Tapos napahiya po ako sa mga kabataan din po na nandun. Inisip ko na ako na siguro yung pinakawalang yan tao na bata na nabubuhay doon sa lugar namin. Bakit ganito ang parosang ginawad sa akin? Dahil sa mga trauma, tuluyang lumayo ang loob ni Franco sa kanyang pamilya. Pinili niyang lumayas at maging palaboy sa lansangan. Isinumpa ko na po yung lugar namin at saka yung mga magulang ko. Tol! Hey, Tol, gagawa mo dyan. Naging malaki ang impluwensya ng naging kaibigan sa paggawa niya ng iba't ibang krimen. Hanggang sa natuto ako dyan ng mandukot. Dahil yung mga kasamahan ko, yung isinatcher, mandarokot. Kuya, tulong! Hanggang sa mahawak na ako ng patalim. Pag wala akong nadukot sa araw, mang-hold up na ako. Hold upin ko na, sakay ako ng jeep. Pag may nakita ko mga kwintas, lalo na yung mga babae na nagre-reflect doon sa stepmother ko. Doon ako galit na galit. Ginugulpi ko pa. Kinukuha ko yung relos, mintas, sinasampal ko yun. Kasi bumabalik sa alaala ko yung galit ko doon sa stepmother ko. Ganun ako ka-rebelde. Minsan nagsusulo ako, minsan grupo kami. Ang ano ko sa sarili ko, gusto ko nang mamatay. Kaya rebelde na akong rebelde. Kaya wala na akong pinipili. Sa sobrang kalanguan sa alak at droga, nagdilim ang paningin ni Franco. Binigwasan ko ngayon dito sa may dalawa kaagad. Bumulagta. Hindi naman ako umalis. Doon lang ako. Nagising ako sa Presinto 4. Parang nagsisi lang ako. Kawawa naman yung tao. Walang kasalanan. Ganun lang. Pero pagkatapos nung wala na. Sabi ko, haharapin ko na lang. Hindi na ako nag-iisip sa loob ng kulungan ng kalungkutan kasi sanay na ako. Wala na akong takot na nararamdaman sa mga panahon na yun. Noong araw, walang awa ang inaano ko kasi wala ang taong naawa sa akin. Naging labas-pasok sa bilibid si Franco hanggang sa siya'y naging bahagi ng sindikatong nagnanakaw sa iba't ibang bansa. Yun, Hong Kong, Singapore, Malaysia. Ginagawa ko lang divisorya yun ng mga panahon na yun. Pabalik-balik lang akong ganyan. Pag kumita na ako ng pera doon, babalik ako rito. Magpasarap sa buhay. Bunga ng kawalan ng kapayapaan at bigat ng kalooban, nagdesisyon siya na humingi ng tulong sa isang kaibigan sa kanilang pag-uusap. Siniran ako ng kaibigan ko na kasi minsan nakakapalagayan kami ng loob. Sabi ko na pagod na ako sa buhay. Parang ayaw ko na. Mateo 11:28-29, sinabi niya na lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at mga nabibigitan lubha at kayo aking pagpapahingahin. Pinanghawakan ko yun. Laging pumapasok sa isipan ko. Sa kabila ng kawalang hiyaan ko, ang kasamaan ko, minahal niya pa rin ako. Inano niya pa rin ako na makilala ko siya. Inabot niya ako ng 2 kamay. Sinuko ko po yung buhay ko ng buong puso. Ang kapatawarang naranasan ni Franco sa Diyos ang naging daan upang patawarin din niya ang kanyang ama at madrasta. Kasabay nito, dahan-dahan niyang tinalikuran ang kasalanan at tuluyang lumakad sa pag-ibig at katuwiran ng Panginoong Diyos. Sinuko ko sa Panginoong Diyos yung pagbibisyo ko, pagdodroga, pagsasyabo,
pagsusugal, lahat po, lahat ng mga mararuming gawain. Pinakausap ako ng Diyos na mahal kita. Hindi pa huli ang lahat. Mahal na mahal ako ng Diyos kasi nararamdaman ko ang kabutihan niya. Marami siyang ginamit na tao para magtuwid ng buhay ko. Pinagsisihan ko na po ang lahat-lahat. Napatunayan ni Franco na tunay at tapat ang Panginoong Diyos sa kanyang pagbabagong buhay. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang marshal sa kanilang simbahan. Napakasarap mamuhay ng matuwid. Mararamdaman mo yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buhay mo.